Paano nga ba ang gagawin kung no choice ka kung hindi igarahe at hindi mo na gamitin yung pinakaiingatan mong bagong biling EV or plug-in hybrid? Madalas po yung naitatanong sa akin ng mga katropa nating OFW, specifically yung mga seaman. Kasi marami sa kanila yung umuwi lang saglit dito sa atin, tapos bumili sila ng sasakyan. Pagkaraan ng ilang linggo ay babiyahin na uli. Ang balik ay 6 months or mas matagal pa. So yan po mga EV at saka plug-in hybrids ay katulad din po ng mga regular na sasakyan na kailangan meron ka mga ikonsidera bago mo to igarahe ng matagal. So mas okay po na wag itong i-full charge o kaya naman i-zero yung high voltage battery niya. Very important po na matandaan nyo yan. Kasi po yung mga lithium-ion batteries, ayaw po niya nung sobrang taas o kaya naman yung sobrang baba ng charge habang ito ay nakaimbak ng matagal. Ang ideal storage charge po niyan ay 40 to 60%. Kasi guys, mas mabilis magde-degrade yung battery kapag iiwanan mo ito ng naka 100% full charge. Ngayon, kung iiwanan mo naman ng sobrang baba o kaya naman zero yung charge nito, baka mahirapan ng makapag-recover yung battery pag gagamitin mo na. Pinakamainam talaga niyan ay syempre basahin yung maigi yung manual. At importante rin po na maintindihan nyo na hindi pare-parehas ang bawat EV or plug-in hybrid. At iba-iba rin po ang mga nagmanufacture niyan. Mayroon po mga EV na mayroon sila nung tinatawag na storage mode or transport mode. At mayroon din naman po mga modelo na kusa niyang pinoprotektahan yung battery habang ito ay nakaimbak. Kaya tiyagain nyo po na basahin at intindihin yung owner's manual. Advice ko na lang din po na huwag baliwalain yung 12 volts battery niyan. Mayroon po mga nagugulat na bukod po pala doon sa high voltage lithium battery ng mga EV at PHEV ay mayroon pa rin itong maliit na 12 volts battery na katulad doon sa mga ordinaryong sasakyan. Diyan po kasi sa 12 volts battery na yan kumukuha ng kuryente ang mga automatic door locks, ang alarm system, yung memory ng infotainment, mga ilaw, computer at iba pang mga electronics. Kapag yan pong 12 volts battery ay na-discharge dahil matagal nyo siyang hindi nagamit, maaaring kahit yung pinto man lang ay hindi nyo mabuksan. Kaya kung matagal nyo talagang hindi gagamitin yung sasakyan nyo, ay pwede po kayong gumamit ng tinatawag na battery maintainer or trickle charger. Provided na allowed ito or may basbas ng manufacturer. Ipagpaalam nyo muna doon sa kasa para mas sure. Baka kasi mamaya maka-void ito ng warranty. And then, advice ko na lang din po na iwasan yung iwanan ang inyong EV or PHEV sa mainit na lugar. Kasi guys, mortal enemy po ng mga lithium batteries, yung init. Kaya the best po dyan ay parada nyo doon sa garahe na may bubong. Iwasan po yung natatamaan ng direct sunlight. At syempre guys, huwag nyo pong kalimutan na linising maigi ang sasakyan nyo bago nyo po ito i-imbak. Mas maganda nga kung iwawax nyo pa, para hindi po manikit yung mga dumi na pwede niyang ma-accumulate doon sa mga panahon na hindi nyo siya magagamit. Siyempre guys, hindi lang yung panlabas ang lilinisin nyo, mahalaga din na linisin nyo rin yung loob. Huwag na huwag po mag-iiwan ng pagkain. I-vacuum po ito ng gusto para pati yung mga crumbs ay matanggal. Kasi guys, pagka may naiwan po dyan ng mga pagkain, kahit konti lang, ay pwede po yan pasukin ng langgam, ng ipis, or even ng daga. Mayroon po mga nabibiling rat or mouse repellent na pwede nyong iwanan dun sa loob, sa ilalim ng hood, at kahit dun sa may compartment para hindi puntahan ng daga. Kasi guys, pag maraming daga sa inyo, ang trabaho po niyan ay magngat-ngat ng mga wirings. At kapag matagal kayo talagang hindi uuwi, kung pwede pong mamahay dyan yan at magparami ng mga anak. Pagdating naman po dun sa gulong ay po pwede nyong dagdagan ng konti yung hangin na ayon lang po doon sa limit na nakalagay dun sa mismong gulong. Kapag po kasi matagal na nakatigil ang isang sasakyan, pwede po magkaroon ng flat spots yung mga gulong. Kung meron po kayong mapapagbilinan na paminsan-minsan ay iusod-usod yung sasakyan, mas maganda para maiwasan niya mga flat spots. Yung iba naman po ay gumagamit ng tinatawag na wheel cribs para nakahulmang pabilog yung pagpapatungan ng gulong. Pwede rin gumamit ng mga jack stands, pero dapat alamin yung maigi kung saan tapat ito dapat ipwesto. And then guys, huwag nyo pong i-engage yung parking brake. Kasi pag matagal pong nakaimbak ang sasakyan, kumisan naninikit po yung brake pads or yung parking brake mechanisms. Mas mainam na gumamit na lang po ng wheel chokes or kahit anong matibay na pangkalang. Huwag nyo rin pong kalimutan na coveran yung sasakyan nyo bago kayo umalis. Kung nasa garahe, mas magandang gamitin yung breathable na car cover.
Ngayon, kung no choice kayo, kung hindi iparada dun sa labas, syempre ang gagamitin nyo po dyan na car cover ay yung pwede sa outdoor. And then guys, para naman po dun sa mga naka-plug-in hybrid. Dahil yan po ay mayroong makina, natural lang na mayroon po yung gasolina. Ang gasolina po natin ay napapanis pag matagal na hindi ginagamit. And then guys, ang mga gasolina din kasi natin ay may halong ethanol na nakaka-attract ng moisture, po pwede rin po yung mag-cause ng kalawang dun sa mga metal parts ng fuel system. Kaya pwede po kayong gumamit ng fuel stabilizer na recommended ng manufacturer nyo para maging mas stable yung gasolina kahit matagal yung iiwanan at saka para iwas kalawang. Kung meron naman kayong extra budget, mas maganda rin na bago kayo umalis ay mag-change oil na kayo bago nyo i-imbak yung sasakyan para hindi yung maruming langis ang maiiwanan dun sa loob ng makina. Then finally guys, sa pagbabalik nyo naman, i-check nyo muna lahat ng mga kailangang i-check. Katulad ng tire pressure, ng preno, yung mga battery niya, yung 12 volts at saka yung high voltage. I-check din yung mga ilaw, yung wiper at saka yung aircon. At kapag okay na po lahat, iwasan nyo mag long drive agad. Gamitin nyo muna sa mga malapit-lapit na lugar lang. Kung mayroon naman po kayong nakitang warning light sa dash, ay huwag nyo munang gamitin. Mas maganda ipa-scan nyo muna para sure. So guys, yan po yung mga may advice ko dun sa mga kababayan nating OFWs na madalas nagiiwan ng mga sasakyan nila na hindi nagagamit. I hope na nakatulong. Kung meron po akong mga nakalimutang sabihin at mayroon kayong mga gustong idagdag, ay i-comment nyo lang po sa baba. Huwag nyo lang pong kakalimutang mag-like at saka mag-share. Muli, ito po si Kuya Mikmik na nagsasabing, palagi kang lamang pag marami kang alam. Bye-bye!